Aminin na natin, kapag naririnig ng ibang bansa ang salitang Pilipinas, ang unang pumapasok sa utak nila ay hindi naman agad yung mga naggagandahang beach, kundi yung mga bagyong parang may galit sa atin na taon-taon tayong binibisita. Yung mga teleserye ng krisis sa politika na mas magulo pa sa love life mo at yung poverty porn na paboritong i-feature ng mga foreign documentary. Sa mahabang panahon, ang naging branding natin sa world stage ay isang bansa na laging nasa survival mode, parang laging kasali sa Hunger Games pero walang katapusan. Ang mga balita ay puro na lang trahedya, korupsyon na parang buffet, at mga protesta na naging bahagi na ng ating daily routine. Ang ganitong pananaw ay lumikha ng isang makapal na usok na tumatakip sa kung ano ba talaga tayo, na para bang ang kasaysayan natin ay isa lang mahabang prosesyon ng mga sawi at mga pangarap na nag-ghost ng tadhana. Pero bilang isang taong mahilig maghalungkat sa baulang nakaraan, gusto ko kayong isama sa isang trip na hindi lang puro hugot. Isang paglalakbay na magpapatunay na ang kwento ng Pilipinas ay hindi lang puro filter na sepia at madidilim na kulay dahil sa likod ng mga anino ng trahedya ay may mga kabanata tayo na sadyang nakakasilaw sa liwanag. Yung mga panahon ng bansa ay talagang lumaban ng may giting at hindi lang basta resilience na paboritong i-gaslight sa atin ng mga opisyal. May mga yugto sa ating nakaraan na ang hangin ay parang may dalang kakaibang amoy ng tagumpay, hindi yung amoy ng usok sa EDSA, kundi yung pakiramdam na ang kinabukasan ay abot kamay na natin. Ito yung mga araw na ang antas ng pamumuhay ay pataas, yung tipong ang pagtingin ng mundo sa atin ay may halong respeto at hindi lang basta awa, at ang buong lipunan ay parang sabay-sabay na humihinga ng tagumpay. Hindi ko sinasabing perfect tayo noon dahil wala namang bansa na walang red flags, pero ito yung mga panahon na ang pangarap ay hindi lang pang Instagram caption, kundi isang realidad na nararanasan ng marami. Sa mga panahong ito, ang pagiging Pilipino ay hindi lang tungkol sa pagiging biktima ng kung ano-anong kalamidad, kundi ang pagiging arkitekto ng sarili nating kapalaran. Ang mga araw na ito ang tinatawag nating ginintuang sandali na nagbigay ng lakas sa mga ninuno nating hindi papagod sa buhay at patuloy na nagbibigay ng sustansya sa ating pambansang kaluluwa. Ang pag-alala sa mga panahong ito ay hindi lang basta pagnostalgia o pagtakas sa hirap ng buhay ngayon, kundi isang pag-angkin muli na kaya nating maging dakila kung hindi lang tayo laging nababudol ng maling sistema. Dito natin makita na ang Pilipinas ay may talentong bumangon hindi lang para mag-survive, kundi para magmingning sa gitna ng kasaysayan. Ngayon, hihimayin natin ang mga araw na yun, yung mga pinakamagandang plot points sa ating history na parang nakalimutan na natin dahil sa sobrang dami ng distraction sa social media. Tatalakayin natin ang mga panahon na ang bansa natin ay hindi lang basta nandyan, kundi talagang nangunguna at nagpapakitang gilas. Mula sa pagbuo ng sarili nating identity pagkatapos ng ilang daang taong pagiging extra sa sarili nating lupa, hanggang sa pagbangon mula sa mga abo ng gyera para maging sentro ng komersyo sa Asia na parang tayong bida sa isang comeback movie. Mula sa madamdaming pagkakaisa sa EDSA na nagbalik ng ating demokrasya hanggang sa modernong pag-angat ng ekonomiya na dala ng pawis at puyat ng mga manggagawa nating hindi sumusuko. At syempre, ang unti-unti nating pag-flex ng impluensya sa buong mundo kung saan ang tatak Pilipino ay hindi na lang basta label kundi simbolo ng kalidad. Ang dokumentaryong ito ay parang isang tribute sa mga pagkakataong naging tanglaw tayo ng pag-asa pero hindi tayo magbubulag-bulagan. Itatanong din natin yung mga masasakit na bakit hindi nagtagal ang mga panahong ito? Ano bang mga humila sa atin pabalik sa putikan? Sa pagsusuri sa ating mga wins at losses, mas maiintindihan natin ang tunay na lakas ng ating lahi na laging handang humawak sa liwanag kahit madalas tayong mapasok. Ang unang malaking kabanata ng ating magagandang araw ay nagsimula sa pagkuha natin ng ating freedom at ang pagbuo ng ating pambansang ego. Sa loob ng halos 400 taon, ang Pilipinas ay parang anino lang ng mga dayuhang imperyo na mahilig makisawsaw sa atin. Mula sa mahigpit na hawak ng Espanya na parang toxic na ex, patungo sa edukasyon at pananakop ng Amerika hanggang sa malupit na karanasan sa ilalim ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang dugo at pawis ng ating mga ninuno ay dumanak sa sarili nating lupa. Pero sa bawat patak ng luha, may isang binhi ng nasyonalismo na tumubo sa puso ng bawat Indio na sa wakas ay natutong tawagin ang sarili na Pilipino. Ang henerasyon ni Rizal, Bonifacio at Mabini ang nagturo sa atin na hindi lang tayo basta grupo ng mga isla na nagkataong magkakatabi, kundi isang nagkakaisang lahi na may sariling paninindigan. Ang pakikibaka para sa kalayaan ay hindi lang naman puro barilan at tagaan. Isa itong malalim na revolusyon sa utak. Ang paggising na itong simula ng ating pag-unawa na may sarili tayong boses, sariling kultura,
at sariling karapatang mag-decide para sa sarili nating buhay nang walang nakikialam na dayuhan. Ang apoy ng himagsikan at ang pagnanais na maging malaya ang unang nagbigay ng kulay sa ating madilim na timeline. At dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang ika-4 ng Hulyo 1946. Kahit na sabihin nating may mga komplikadong side deals ito sa Amerika na parang may fine print sa kontrata, ang simbolismo ng pagbaba ng bandila ng Estados Unidos at ang pagtaas ng watawat ng Pilipinas sa langit ng luneta ay isang moment na talagang nakakakilabot. Sa pagkakataong iyon, ang espiritu ng buong bansa ay nag-peak. Ang mga tao ay hindi na lang basta mga subjects ng isang kolonya. Nagsimula na silang tumingin sa salamin at makita ang isang lahi na may sariling soberanya at mga pangarap na walang limit. Ang kalayaan ay hindi lang basta piraso ng papel o pirmahan sa kasunduan. Isa itong malalim na character development para sa bawat Pilipino. Ito ang magandang araw sa pinakadalisay na kahulugan dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman ng buong bansa na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa nang walang saklay. Ang pakiramdam ng pagiging malaya na ikaw ang driver ng sarili mong kinabukasan ay nagbigay ng pambihirang lakas sa isang bansang galing lang sa matinding pagkawasak ng gera. Kasabay ng ating kasarilan ay ang pag-bloom ng ating kultura at panitikan na nagpatibay sa ating pambansang identity. Ang mga sumunod na dekada ay naging saksi sa isang renaissance ng sining Pilipino na hindi na lang basta gaya-gaya sa foreign trends. Ang mga manunulat, pintor at musikero ay gumawa ng mga obra na talagang sumasalamin sa ating karanasan. Dito naging sikat ang konsepto ng kapwa at bayanihan na naging sentro ng ating pag-uusap bilang lipunan. Nakita natin ang pag-usbong ng mga pelikulang Pilipino na ang bida ay sarili nating mga bayani at mga kwento ng ordinaryong tao, hindi yung puro Hollywood na lang. Ang edukasyon ay naging tool para ituro ang sarili nating history mula sa ating sariling perspective, hindi yung version ng mga nanakop sa atin. Ang panahong ito ay nagbigay ng malim na realization na ang pagiging Pilipino ay isang karangalan at hindi isang sumpa. Ang mga paaralan at plaza ay napuno ng mga diskusyon tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang malayang bansa. Ito yung yugto na ang ating identity ay hinubog sa apoy ng kalayaan. Isang identity na dapat sana ay sandigan natin sa mga susunod na bagyong darating sa ating kasaysayan. Ang espiritual na paggising na ito ng mga Pilipino ay isang napakagandang view parang sunrise pagkatapos ng mahabang gabi. Hindi ito masusukat ng GDP o ng kung ano-anong statistics, kundi sa kislap ng mga mata ng mga taong alam nilang sila ang may-ari ng lupang tinatapakan nila. Ang mga magsasaka sa probinsya, ang mga mangingisda at ang mga manggagawa sa mga bagong pabrika ay nagkaroon ng iisang mindset na ang pagod nila ay para sa pagpapayaman ng sariling bansa at hindi na para sa mga dayuhang amo. Ang mga araw na ito ay puno ng matinding idealism, yung tipong naniniwala ka pa talaga sa system. Ang mga leader noon, kahit may mga flaws din naman, ay tinitingala bilang mga ama ng bayan na magdadala sa atin sa promised land. Ang pag-awit ng lupang hinirang ay hindi lang basta requirement sa school, kundi isang sagradong panata. Sa mga sandaling ito, ang Pilipinas ay hindi lang isang drawing sa mapa, isa itong buhay na ideya, isang nag-aalam na pangarap na nag-unite sa milyon-milyong kaluluwa. Ito ang pinakamagandang araw ng ating pambansang diwa, kung saan ang salitang Pilipino ay binibigkas ng may pride at walang halong pag-aalinlangan, pero syempre, ang kalayaan ay hindi libre. May kasama itong mabigat na bill. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Maynila ay tinaguri ang pangalawa sa pinakawasak na lungsod sa buong mundo. Sunod lang sa Warsaw, ang dating perlas ng silangan ay naging bunton ng mga guho at abo. Libo-libong buhay ang nawala at ang ekonomiya ay nasa ICU. Pero sa halip na magdrama at sumuko, ang mga Pilipino ay nagpakita ng isang level ng tapang na talagang kahanga-hanga para muling itayo ang bansa. Ang yugto ng post-war reconstruction ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mga tulay at kalsada. Tungkol ito sa paggawa ng bagong kinabukasan mula sa mga basura ng nakaraan. Ang tunog ng mga martilyo ay naging kanta ng pag-asa. Ang bawat gusaling itinayo ay resibo na hindi kayang durugin ang spirit ng Pinoy. Ang yugtong ito ang nagpapatunay na ang ating pinakamagagandang araw ay madalas isinisilang mula sa ating pinakamadilim na gabi at ang determinasyong ito ang naglatag ng pundasyon para sa susunod nating glow up. Sa pagpasok ng dekada 50 at 60, ang Pilipinas ay parang nag-level up ng mabilis at naging isa sa mga pinaka-active na ekonomiya sa Asia. Ang Maynila ay muling nabuhay, mas bongga at mas maunlad kaysa dati.
Ang eskolta ang naging center of the universe pagdating sa komersyo at fashion na parang ito ang ating sariling version ng Wall Street. Ang Roxas Boulevard naman ay naging sikat na pasyalan na dinadayo ng mga turista para sa sunset na pang postcard ang ganda. Ang mga kalsada ay napuno ng mga bagong sasakyan at ang mga sinehan ay punong-puno ng sining at entertainment. Ito yung panahon na ang Pilipinas ay laging kinukumpara sa mga top cities sa West. Ang image ng Maynila bilang isang leading metropolis ay nagbigay ng matinding self-confidence sa mga Pilipino. Ang mga dayuhan ay pumupunta rito hindi lang para mag-invest, kundi para mag-aral sa ating mga school. Ito yung time na hindi tayo tagasunod lang, kundi tayo ang trendsetter ng kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Sa mga panahong iyon, ang Pilipinas ay itinuturing na pangalawa sa Japan pagdating sa lakas ng ekonomiya sa Asya, isang fact na madalas nating makalimutan ngayon dahil sa sobrang dami ng ating utang. Ang bansa natin noon ay may malakas na manufacturing, masaganang agrikultura at matatag na reserba. Ang pinakamahalagang bunga nito ay ang paglaki ng ating middle class. Dumami ang mga pamilyang nakakaangat, nakakabili ng sariling bahay at sasakyan at nakakasiguro ng magandang future para sa mga anak nila. Ang pangarap na umasenso ay hindi lang nakadepende sa swerte o sa pagtaya sa loto, kundi sa sipag sa isang lipunang nagbibigay ng tsansa. Ang paglawak ng middle class ay nagdala ng stability at nagpababa ng poverty rate. Ang mga araw na ito ay maganda dahil may mga konkretong oportunidad at may tiwala ang mga tao na ang susunod na henerasyon ay hindi na kailangang dumanas ng hirap na naranasan ng mga magulang nila. Ito ang definition ng tunay na pag-unlad. Isa sa mga main pillars ng panahong ito ay ang ating sistema ng edukasyon. Ang mga universidad natin tulad ng UP, Ateneo at UST ay kinikilala bilang centers of excellence sa buong Asya. Ang mga estudyante mula sa ibang bansa ay dito pumupunta para mag-aral ng agrikultura, medisina at management. Plus, yung advantage natin sa wikang Ingles ay nagbukas ng maraming pinto sa international trade. Ang galing ng Pinoy mag-Ingles ay naging edge natin laban sa mga kapitbahay nating bansa. Ang mga professional na Pilipino ay naging in demand sa buong mundo. Ang edukasyon ang naging great equalizer, ang pinakamabisang weapon para makaalis sa hirap. Dahil sa pag-aaral, ang anak ng magsasaka ay pwedeng maging top lawyer o doktor. Ang pagpapahalagang ito sa utak kaysa sa puro forma lang ang nagpatibay sa ating lipunan sa mga ginintuang dekadang iyon. Sa mga panahong ito, tumatak sa isip ng mga Pilipino na ang destiny natin ay ang mamuno sa Asya. Ang optimism ay umaapaw sa bawat kanto. Ang mga balita ay puro tungkol sa mga bagong infrastructure, innovation sa farming at mga panalo sa international stage. Ang pag-asa na makakasabay tayo sa mga mayamang bansa sa West ay hindi lang ilusyon kundi isang logical na destinasyon. Ang mga leaders natin ay nirerespeto sa mga global conferences at ang boses natin ay pinakikinggan. Ito yung mga araw na ang pagiging Pilipino ay synonymous sa pagiging progresibo at successful. Ang feeling na ang buong bansa ay sabay-sabay na umangat ay isang napakagandang yugto sa ating psychology bilang lahi. Isang panahong ito ng endless possibilities kung saan ang tanging limitasyon lang ay ang lawak ng ating mga pangarap. Ang kabanatang ito ay paalala ng pagiging dakila ay nasa DNA natin, kailangan lang ulit gisingin. Pero gaya ng kahit anong magandang pelikula, may biglang plot twist na hindi maganda. Ang pagdeklara ng batas militar noong 1972 ay naging simula ng isa sa mga pinakamadilim na kabanata ng ating modernong history. Ang mga pangarap ng malayang pag-unlad ay binalot ng takot, censorship at pang-aabuso sa power. Ang mga democratic institutions na pinaghirapan nating itayo ay binuwag at ang mga taong naglakas loob na magsalita ay ikinulong o bigla na lang naglaho na parang bula. Ang bansa ay nabaon sa utang habang ang yaman ay napunta lang sa ilang pamilya at mga kroni. Ang ekonomiya ay unti-unting gumuho at ang middle class na ipinagmamalaki natin ay lumiit. Ang mga araw ng liwanag ay napalitan ng mahabang gabi ng kaba. Pero kahit sa gitna ng dilim, ang apoy ng kalayaan sa puso ng Pinoy ay hindi namatay. Naging baga lang ito na naghihintay ng tamang ihip ng hangin para muling magliyab. Ang ihip ng hangin na iyon ay dumating sa anyo ng isang trahedya noong August 21, 1983. Ang pagpaslang kay Ninoy Aquino sa tarmac ng airport ang naging mitsa na nagpasabog sa galit ng mga Pilipino na matagal nang nagtitiis. Ang duguang katawan ni Ninoy ay naging simbolo ng lahat ng injustice sa ilalim ng diktadurya. Milyon-milyon ang lumabas sa kalsada para makiramay isang silent pero nakakabinging protesta. Ang takot ay napalitan ng tapang. Ang mga taong dati ay nagbubulungan lang ay nagsimula ng mag-rally. Ang kulay dilaw ay naging simbolo ng paglaban. Napagtanto ng mga Pilipino na ang kaligtasan natin ay wala sa kamay ng isang diktador kundi nasa sarili nating pagkakaisa.
Ito ang nag-set ng stage para sa isa sa mga pinakamagandang moments sa history ng mundo. At dumating ang February 1986. Ang EDSA ay naging saksi sa isang milagro. Milyon-milyong Pilipino mula sa lahat ng walks of life, mayaman, mahirap, madre, sundalo, ang nagpunta sa kalsada para protektahan ang mga tumiwalag sa diktador. Ang view ay surreal, mga tangke at armadong sundalo na hinarang ng mga tao nang dalalang ay rosaryo, bulaklak at pagmamahal sa bayan. Ang mga madreng nakaluhod sa harap ng mga kanyon at ang mga taong nag-aalok ng pagkain sa mga sundalong dapat ay papatay sa kanila. Ito ang peak ng kagitingan ng Pinoy. Sa loob ng 4 na araw, ang EDSA ang naging center of the universe. Ang tensyon ay napalitan ng brotherhood. Ang bawat sandali sa kalsadang yon ay mabigat sa history, isang pambansang paghinga ng sabay-sabay para sa kalayaan. Ang EDSA Revolution ay hindi lang basta pagpapalit ng mukha sa Malacanang. Ito ay ang pagbawi sa ating dignidad. Ang buong mundo ay napawaw habang pinapakita ng mga Pilipino kung paano magpabagsak ng diktador ng walang dumanak na dugo. Tayo ang nag-introduce sa mundo ng people power. Maganda ang kabanatang ito dahil ang value nito ay hindi lang sa pera, kundi sa pagbawi sa ating mga karapatan. Ang mga Pilipino ay lumabas hindi lang para paalisin si Marcos, kundi para bawiin ang karapatang umasa. Ang pagkakaisang ito ay patunay na kahit magkakaiba tayo ng views, kapag freedom na ang usapan, isa tayong force na hindi kayang tibagin. Ang dignidad na ibinalik sa atin ng EDSA ay nagbigay ng bagong mukha sa Pilipinas sa world stage, isang bansang mahilig sa peace at freedom. Ang euphoria pagkatapos umalis ng diktador ay walang kapantay. Nang ibalita sa radyo na malaya na tayo, ang mga kalsada ay naging higanting party. Ang mga kampana ng simbahan ay sabay-sabay na tumunog para sa bagong simula. Ang feeling ng relief ay parang tinanggalan ng 100-pound weight ang dibdib ng buong bansa. Ang mga araw na iyon ay puno ng sana all energy, yung feeling na lahat ay possible na ulit. Ang demokrasya ay bumalik, ang mga institutions ay inayos, at ang freedom of speech ay naging buhay na buhay ulit. Ito ang isa sa mga pinakamagandang chapters ng ating history pagdating sa collective memory. Ang EDSA ang naging standard ng ating kakayahang magkaisa para sa tama. Paalala ito na ang power ay galing sa tao at ang kalayaan kapag nabawi mo ay mas matamis kaysa sa kahit anong asukal. Pagkatapos ng EDSA, hinarap natin ang challenge ng pagbangon ng ekonomiya. Dito lumitaw ang mga bagong bayani, ang mga OFWs. Dahil kulang ang trabaho dito, milyon-milyon ang nag-abroad para bigyan ng better life ang pamilya nila. Iniwan nila ang mga mahal sa buhay at nagtiis ng lungkot sa ibang bansa para lang makapagpadala ng pera. Ang sakripisyong ito ang naging backbone ng ating economy na nagligtas sa atin sa mga global financial crisis. Ang yugtong ito ay nagpapakita ng matinding pagmamahal ng Pinoy sa pamilya. Kahit hindi ideal na kailangang umalis para mabuhay, ang dedikasyon nila ay nagdala ng ginhawa sa milyon-milyong bahay. Ang kwento ng bawat OFW ay kwento ng pagsusumikap para sa susunod na henerasyon. Ang pagpasok ng mga remittance ay nagdulot ng isang tahimik na revolusyon sa mga probinsya. Ang epekto nito ay ramdam ng mga ordinaryong tao. Biglang-bigla, yung mga pamilyang dati ay hirap ay nakapagpatayo na ng sementadong bahay. Ang mga anak na dati walang tsansa mag-college ay nakapagtapos na ng nursing, engineering o IT. Ang mga dating tahimik na bayan ay nagkaroon ng mga bagong business. Ito ang magagandang araw sa practical na level. Ang feeling na may budget na tayo at makakapag-aral na ang mga bata ay nagbigay ng positive energy sa lipunan. Ang pagangat ng lifestyle sa level ng pamilya ang tunay na mukha ng progreso hindi lang sa graph ng gobyerno kundi sa ulam sa pagkainan. Kasabay nito isang bagong industry ang sumulpot na nagpabago sa mga city natin ng BPO at call centers. Dahil magaling tayo mag-Ingles at natural na friendly, naging top destination tayo ng mga global companies. Ang BPO boom ay nagbigay ng trabaho sa mga kabataan na may sweldong mas mataas sa average. Binago nito ang vibe ng mga syudad. Ang Makati, Ortigas at BGC ay naging buhay 24,007. Ang night shift ay naging part ng culture natin na nagpa-boom din sa mga 24/7 na kainan at transpo. Ang industry na ito ay nagbigay ng hope sa mga fresh grads na hindi na nila kailangang mag-abroad para kumita ng maayos, kaya naman nanatiling buo ang maraming pamilyang Pilipino. Ang combo ng OFW remittances at BPO earnings ay nagbunsod sa pag-usbong ng new middle class. Makikita ito sa bawat kanto, naging sikat ang mall culture bilang community centers. Ang mga skyline natin ay napuno ng mga kondo at subdivision para sa mga bagong professionals.
Ang spending power ay tumaas mula sa mga sasakyan hanggang sa mga latest gadgets at travel goals. Ang pag-unlad ng private education at healthcare ay naging obvious. Ang yugtong ito ay nagpapakita ng feeling na ang bansa ay talagang moving forward. Maganda ang mga araw na ito dahil may resibo na ang sipag ay nagbubunga ng ginhawa. Ang development ay hindi na lang theory sa libro kundi reality na nararanasan ng marami araw-araw. Habang lumalakas tayo sa loob, may nangyayari din sa labas ang pag-reflex ng ating soft power. Hindi na lang tayo kilala bilang mga workers, kundi bilang isang lahing may talent at cultural influence. Ang Pilipino ay naging citizens of the world. Saan ka man pumunta, may Pinoy community na nag-aambag sa local culture. Dala natin ang ating pagkain, musika at yung kakaibang pakikipagkapwa-tao. Ang talent nating makibagay ng hindi nawawala ang ating identity ay hinahangaan ng marami. Ang yugtong ito ay nagpapakita ng bagong level ng pride. Nakita natin na kahit maliit tayong bansa, may boses tayo sa global community. Ang tatak Pilipino ay naging synonym ng excellence at dedication sa iba't ibang field. At syempre, kitang-kita ito sa sining at sports. Ang mga singers at actors natin ay naging bida sa Broadway at West End. Ang mga beauty queens natin sa Miss Universe at Miss World ay nagdala ng corona na may kasamang utak at advocacy. At sino ang makakalimot sa mga sandaling zero crime at zero traffic dahil may laban si Manny Pacquiao. Ang mga panalo niya ay nag-unite sa ating lahat kahit magkakaiba tayo ng politika. At mitong huli, ang gold medal ni Hidilyn Diaz sa Olympics ay nagpatunay na ang lakas ng Pinoy ay world class. Ang mga panalong ito ay hindi lang personal, pambansang selebrasyon ito. Bawat medalya at palakpak ay patunay na kaya nating talunin ang pinakamagaling sa mundo na nagbibigay sa atin ng matinding collective happiness. Higit sa individual wins, ang pinakamaganda ay ang lakas ng ating diaspora. Kahit saan mula sa Canada hanggang sa Middle East, dala ng Pinoy ang spirit ng bayanihan. Nagtutulungan tayo sa oras ng gipit, Pinoy man o hindi ang kasama. Ang pag-export natin ng malasakit na kitang-kita sa ating mga nurses na naging frontliners sa global health crisis ay nagpakita sa mundo ng tunay na puso ng Pilipino. Maganda ang yugtong ito dahil pinapakita nito na ang pagiging Pilipino ay hindi lang tungkol sa geography kundi state of mind at puso. Ang makitang nirerespeto ang culture natin sa ibang bansa ay nagbibigay ng dangal sa ating lahi. Ang pagiging global citizens at ang pambansang pride ay lumikha ng isang bagong henerasyon na mas confident. Ang mga kabataan ngayon ay hindi na feeling inferior sa mga taga-ibang bansa. Tech-savvy sila, aware sa climate change at human rights, pero Pinoy pa rin sa puso. Ang social media ay naging bridge para manatiling connected ang mga Pinoy worldwide sa inang bayan. Ang panahong ito ng awareness ay napakagandang yugto dahil pinapakita nito ang evolution natin. Mula sa pagiging kolonya na dinidiktahan, tayo na ngayon ang nag-aambag sa global conversation. Ang boses natin ay naririnig at ang mga kwento natin ay viral sa buong mundo. Patunay ito ng potential natin ay walang limitasyon basta may tamang opportunity. Pero bilang mga realist, kailangang itanong kung ang dami nating best days, bakit parang hindi ito nagtatagal? Bakit hindi natin tuluyang maiwan ang hirap? Kailangan nating aminin ang mga anino na humihila sa atin pabalik. Ang pinakamalaki ay ang inequality, ang yaman ay nasa kamay lang ng iilang pamilya at oligarchs. Ang politika natin na puro dynasties ay madalas inuuna ang sarili kaysa sa bayan. Ang mga reforms ay madalas nabibigo dahil sa mga humaharang. Ang mga wins ng economy ay hindi laging nararamdaman ng mga nasa laylayan. Ang mga ginito ang araw ay parang VIP club lang na hindi lahat ay pwedeng pumasok habang karamihan ay naghihintay lang ng mumo mula sa itaas. Bukod sa inequality, ang corruption ay parang anay na kumakain sa system natin. Ang budget para sa schools at hospitals ay napupunta sa bulsa ng iilan. Ang mga palpak na infrastructure ay result ng pansariling interest. Ang kawalan ng continuity, yung tipong bawat bagong admin ay ititigil ang projects ng luma para lang sila ang bida ay nagpapabagal sa atin. Ang mga sirang tren, traffic at mga tulay na parang biskwit ay symptoms ng malalim na sakit sa governance. Ang mga isyong ito ang pumapatay sa momentum natin kaya paulit-ulit tayong bumabalik sa square one na parang hamster sa gulong. Hindi rin natin pwedeng sisihin lang ang tao, pati geography ay challenge. Nasa ring of fire tayo at daanan ng bagyo. Bawat taon, bilyon-bilyon ang nawawala dahil sa disasters. Ang cycle ng build, destroy, rebuild ay kumakain sa resources natin. Masyado nating pinopromote ang resilience pero minsan ginagawa tong excuse ng gobyerno para hindi ayusin ang system. Ang resilience ay nakakapagod din.
Ang Pinoy ay ayaw lang maging matatag, gusto nating maging safe at maunlad nang hindi kailangan mag-reset bawat taon. Ang mga physical challenges na ito ang dahilan kung bakit ang mga golden ages natin ay madalas panandalian lang at hindi nagiging permanenteng state. Sa pagtatapos ng pagsusuring ito, ano ang lesson? Ang pag-aaral sa mga magagandang araw natin ay hindi para mag-ilusyon, kundi para patunayan na hindi tayo destined sa failure. Ang Golden Age ay hindi isang mahabang linya, kundi mga kislap ng liwanag, mga moments na muntik na nating maabot ng perfection, ang pakikipaglaban para sa freedom, ang pagiging leader sa economy, ang pagpapatalsik sa diktador ng walang dahas, at ang araw-araw na sipag ng mga manggagawa, lahat ito ay resibo ng ating galing. Kapag may clear goal, tapat na leader at pantay na tsanse, kaya nating gumawa ng milagro. Ang history natin ay isang libro ng kadakilaan na naghihintay lang ng susunod na chapter. Ang pinakamahalagang truth ay ito, ang legacy natin ay hindi ang pagkakaroon ng perfect na past. Ang ganda ng kwento natin ay nasa fact na paulit-ulit tayong sumusubok kahit mahirap. Sa kabila ng pananakop, gyera, diktador at bagyo, hindi tayo sumuko sa pangarap. Bawat bangon natin ay patunay na hindi tayo kulang sa galing o pagmamahal sa bayan. Ang kulay lang sa atin ay sapat na panahon ng stability at tapat na pamamahala para tuluyang maging permanent ang ating swerte. Ang mga magagandang araw ng nakaraan ay hindi lang memories na dapat iyakan. Sila ay mga mapa na nagtuturo sa atin na ang pinakamaliwanag na chapter ng Pilipinas ay hindi pa tapos isulat at tayo ang may hawak ng panulat.